Kamusta na mga kalahi? Ito muli ang kapadman ng Templong Anitohan ng Luntiang Agama. Sino ba sa inyo ang ayaw yumaman? I think lahat naman tayo gusto natin ng kayamanan. Pero pag sinabing mayaman, ano ito? Diba? Natural iniisip natin, mayaman tayo sa kaibigan. Pero yung kayamanan na gusto natin is tulad ng pera. Diba? Magpakatotoo tayo, pera ang gusto natin. Maraming pera. Dahil nga, marami tayong utang, marami tayong dapat bayaran, at ang mundo kumikilos ngayon sa pera. Pero nakakalungkot isipin, ang pera ay hindi binibigay ng Panginoong Diyos. No? Kasi hindi naman niya ginawa ang pera. Ibig sabihin, ang pera ay ginawa ng tao. So ito ay good news. Ang pera ay magagawa ng tao. Magagawa mo, magagawa ko. Pero paano? Ito yung nagiging ugat nga, sabi nga nila, ng kasamaan. Kasi ang mga tao, ayaw nang mapagod, ayaw nang maghirap, ayaw nang magkilos o gumawa para lang magkaroon ng pera. Gusto nilang madaling paraan. Pero kahit na sabihin mong madali, katulad ng pagnanakaw, nakapag-interview ako ng isang magnanakaw na kilala, pero siyempre hindi ko sasabihin kung sino siya. Mahirap din daw yun kasi nga it requires to turn back sa kabutihan niya para gumawa ng masama. Sa totoo, ang paggawa ng masama, yun ang pinakamadaling paraan kaysa sa paggawa ng mabuti. Paano ko nasabing madaling paraan ang gumawa ng masama? Isipin na lang natin, masamang pumatay. Ang pagpatay, kukuha ka lang ng kutsilyo, tatarak mo, yun, maaaring mapatay mo na yung tao. Pero ang gamutin, ang sugat, o buhayin muli ang tao ay napakadaming proseso. So ang hirap talaga na gumawa ng mabuti. Yun nga lang, it is rewarding ang paggawa ng mabuti kasi nga nakikita mo sa sarili mo. Halimbawa, mawalan ka ng trabaho, gumawa ka ng masama, tanggal ka na. Pero nung magkaroon ka ng trabaho, ang hirap bago mo makamit yon, di ba? Kung saan ka pumunta para magkaroon ka ng trabaho upang magkaroon ka ng sweldo. So kaya nga, dapat ingatan ninyo ang inyong trabaho. Gawin nyo mabuti ang inyong trabaho, focus, upang ikaw naman ay ma-rewardan. Sa aking panalangin kaninang umaga, ngayong umaga na, I ask that to God. Kasi nga, kulang tayo sa pera. Although, sinabi ng Panginoon sa atin in my prayer, dahil kasi pag nagdadasal tayo, katulad nito, nag-uusap tayo, nagko-comment siya. Buti nga si God nagko-comment, kayo hindi ko mabasa. Pero don't worry, pag nabasa ko ang inyong comment, ay iba-vlog din po natin, no? So, sabi ni God, yun nga, hindi nga siya gumagawa ng pera. Pero, ang pwede niyang maibigay sa atin ay alam niyo kung ano, kakayahan o yung skills. Tama nga naman na God is the Lord of our skills. The Lord is God of our life. Sa buhay natin, siya ang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman at kakayahan upang maisagawa at maranasan natin ang buhay. So yun lang, no? Yun yung kanyang maibibigay. So how could we convert our skills into money? Halimbawa na lang, no, sa pagtatanim. Yun kasi yung unang meron tayo bilang mga Pilipino, yung mga lupa na taniman, no? Kung meron kang kakayanan na hubugin ang lupa at palaguin ang halaman at marunong kang magtiis na makiusap sa panahon na tulungan tayo sa ating pag-aalaga sa halaman. Kung meron din tayong kakayahan na pakiusapan ang mga elemento, yung mga sustansya sa lupa na punuin upang palaguin ang mga halaman natin upang magbunga. Kung papakiusapan din natin ang araw, yung init ng panahon, ng ulan, mga ulap, yung mga hangin, na maging banayad upang huwag masalanta ang ating mga pananim. Ang lahat ng ito ay magkakaisa
upang palaguin ang ating mga halaman, upang ito'y magbunga at maging pagkain natin. Mula doon, di ba, parang mula sa pagkain na ating aanihin, maaari natin itong ding ibahagi sa iba. Ito ay maaaring ibenta natin o ipamigay or mag-exchange. Dito sa probinsya, actually it is a city already na kukonti na lang ang bundok, konti na lang ang lupa. Itong aking property dito sa Templong Alituhan, medyo may kalakihan pa. Kaya maririnig nyo, ewan ko kung naririnig nyo, may mga manok tayo dito at may mga halaman din na pananim. Yun nga lang, hindi ko alam dahil kasi hindi talaga ako marunong. Hindi naman talaga ako marunong sa lahat ng bagay, no. Ito ay natutunan ko sa tatay ko, pero kulang pa yung kaalaman ko. Kulang na kulang ang kaalaman ko. Sana pala nung bata ako talagang nag-pay attention ako sa mga tinuturo ng tatay ko, sa tinuturo ng nanay ko. Kaya kayo, habang may pagkakataon pa, sikapin ninyo, alamin ninyo kung anong alam ng nanay at tatay nyo. Kaya nga lang kasi ngayong panahon, hindi na life building eh, kundi life-threatening na ang mga natututunan ng bawat isa, kundi mga marites, no? Ibang usapan ang pagiging marites, pero yung sa atin lang, no? Minsan, pag ako'y nagdarasal, sabi ko, bigyan niyo ako ng kasaganahan. Anong klaseng sagana? Maaari din na ang sagana nito ay maging masaganang ani. Kumbaga, hitik na hitik ang bunga mo kunyari, ng bayabas, ng abukado, ng mangga, ng guyabano, no? Yung maraming-marami ba? Yan, masagana yon. Pero minsan, itong kasaganahan nito ay maaari natin i-convert into money. So maraming pamamaraan. Tapos ano pa yung aking minsan hinihiling. Dinadasal ko din yung kaunlaran. So pag unlad, parang pagpapalawak to, no? Pagpapalawak or yun nga, progress, ika nga, no? So progressive pagpapalawak or pag-develop na mas marami pang bagay. Dito sa amin, parang ito yung future plan natin dito sa templo is magtitrim tayo ng ibang mga puno na hindi na masyadong nangangailangan kasi ang daming puno sa amin na hindi talaga naaayos at hindi nagbubunga. I want to have a garden here, a vegetable garden na in the future, pag sila'y namunga, ilalabas ko lang sila, maglalabas ako ng lamesa sa harap ng templo, ilalagay ko doon ang mga bunga, then maglalagay lang ako ng donation box at maglalagay ako ng paskil, kumuha lang ng ayon sa inyong pangangailangan at magbigay ayon sa kakayanan. So, hindi ako magpapresyo. Kumbaga, donation-based pa rin. No? Kahit munting barya, ay makakatulong yun sa atin sa pagpapatakbo ng templo. Kahapon, nagbayad tayo ng kuryente at ng internet, pero yung tubig hindi pa siya dumarating. Yun ang pananagutan natin in maintaining our temple here, no? Dahil wala naman tayong matatakasan, wala naman tayong mapupuntahan na hindi tayo magbabayad. Nakakahiya naman kung tayo ay magiging pabigat sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak, na makikitira ka na lang, kakain ka, and everything, na wala kang kapalit na ibigay. So, maging patas tayo, no? Since we are all grown up, kaya nyo na nga magjowa eh, di ba? Sa jowa nyo, sa kaibigan nyo, sa tropa ninyo, nakakapagbigay kayo, pero sa pamilya mo, ay dapat magbigay din tayo, no? Yun ang minsan ang wrong connotation na dapat tanggalin natin, na ikaw ay may pananagutan sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya, which is tama naman. Pero hanggang saan ang pananagutan mo? Hindi mo dapat paguran ang iyong sarili para pag-aralin ang iyong kapatid, no? O kaya, maari ka magbigay, pero responsibility yun ng mga magulang. At kung ikaw naman ay magulang, ibig sabihin talagang sikapin mo na tugunan mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Pag malaki ka na, magtrabaho ka na. Ibig sabihin, kumita ka na ng iyong pera. Doon ko nakikita yung importansya na
mag-aral maigi. Alam natin na itong pag-aaral na ito ay patterned according to the work that is available in society. So kung gusto mong magkaroon ng maayos na buhay, maayos na sweldo, ika nga na pagkakaperahan, mag-aral ka ng naaayon. Ibig sabihin, kung gusto mong maging nurse, magsikap ka na maging nurse kasi meron after you graduate, no, after you graduate nursing, eh may hospital ka na papasukan. Eh ako, hilot, paano yon? Community-based tayo. Pero the government wants to regulate our work, no? Kaya nga lang, ang problema dito, they want to regulate us after we comply to the regulations at maging license na manghihilot tayo, eh ganun pa din. Hindi tayo bibigyan ng trabaho sa gobyerno, sa public hospital, sa clinic, etc. etc. No? Kaya nga, sa Hilot Academy of Binabaylan ay ginagawa natin ng paraan upang magkaroon ng klarong definition ang ating gawain, magkaroon tayo ng klaro o malinaw na gagawin sa buhay. Kahit hindi tayo empleyado ng gobyerno, na meron tayong sariling autonomy o sariling karapatan at kakayahan, kapangyarihan sa ating panggagamutan, eh magiging ligtas pa rin at epektibo, no, ang ating pamamaraan ng gamutan na ating ipamamahagi sa ating mga kababayan. Alam naman natin na ang hilot, napunta tuloy tayo sa hilot, no? Kasi ito yung skills o kakayahan na meron ako. Napaunlad natin siya at ginawa natin siyang nagkaroon din tayo ng curriculum upang ituro. Dati ginagawa ko lang, ngayon tinuturo ko na. At tuwing linggo is meron tayong aralan patungkol sa katutubong gamutang Pilipino, yun nga ang hilot, dito sa Templong Anituhan. At mula dito, sinubukan din nating paliwanag yung mga pamahiin, yung mga myths and legends about yung mga tabu ba? Tabu ng hilot, no? At binigyan natin ng pagpapaliwanag. Hindi ko alam kung ang pagpapaliwanag natin ay scientific. Pero ibinase ko siya sa aking pag-aaral dahil graduate po tayo ng alternative medicine, no? So yung konting kaalaman ko sa medisina ay pinagtugma natin o pinagtagpo natin na ang hinihiling ko sana ay mapakinggan tayo at makilala yung ating pamamaraan ng gobyerno. Pero hanggat hindi pa kinikilala ng gobyerno ang ating paaralan, ang ating pagsisikap sa pagtuturo ng hilot, yung tawas natin, no? Dahil yun naman yung tinatanggihan nila eh. Tinatanggihan nila yung tawas kasi sa demonyo daw. Bahala kayo kung kayo naniniwala sa demonyo, pero ito'y bahagi na ang ating kultura. Kaya minsan tayo naghihirap kasi nga may mga ibang tao na humahad lang sa ating pag-unlad. Pero itong taong ito, hindi naman bahagi ng ating buhay. Hindi naman siya bahagi ng ating pagsusumikap. So lagi tayong nare-reject dahil nga sa kanilang pamantayan. So anong pamamaraan para malagpasan natin to? Ito yung pagtuturo, ito yung pagbabahagi, pagbibigay linaw, pagpapakita sa kanila na kung ano ba yung gawain mo. Ito ba ay mabuti, ito ba ay masama. At yun yung purpose ng assessment. Kaya nga lang, wala silang standard o pamantayan sa ating gawain kaya hindi rin nila malalaman kung ano ang dapat gawin. Ano ang dapat i-assess o suriin sa ating mga gawain. So, ito yung kahalagahan kung bakit tayo nagbibideo, kung bakit tayo nagpapakilala sa social media at nagpapaliwanag ng mga ating gawain upang mapakinggan nila, magkaroon sila ng kaliwanagan sa mga bagay na tinatakwil nilang nasa demonyo daw, no? So sana itong video ito makarating sa kinauukulan. Alam ko po nakarating ito sa inyo, kaya kung nagustuhan nyo, sana bigyan niyo po ako ng thumbs up, i-heart niyo po ako, at i-share niyo po ang video ito. Kung bago pa lang kayong nakakapanood sa akin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod kong mga video o upload, matanggap po ninyo. Siguro hanggang dito na lang mga kalahi.
Ito po muli ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama nagsasabing, mayari na, pag sa atin, paalam.